Babiyahe ako ng Baguio, mag-isa ko lang. Alas 12 ako pupunta. Tinatawagan, walang signal, no? Tapos, totoo to, no? Nakakakita, kumbaga hindi naman sa, wala naman akong third eye, no? Masama yun, eh. Kumbaga may mga, yung kaaway talaga matrick, eh. Parang may nakikita ka mga nakaway, ganyan, pero mag-isa mo lang sa ambuklaw. Di ba nakakatakot yun? Kapag nagpadala ka doon, hindi ka natutuloy, eh. Eh, ang ambuklaw mo, grabe na, no? Fagi-fagi, kanya kala mo tao, yung pala, ano lang, tarpulin ng politiko na kagano'n, di ba? So, nakakatakot. And kapag natakot ka, hindi ka natutuloy. Yan yung dahilan kung ba't hindi tayo nag-go sa buhay natin o sa pagkatawag sa atin ng Panginoon. And, ngayon, anong solution dyan? So, may life verse dito na Isaiah 41:10, sabi dyan, do not fear. And 365 times na sinabi sa Bible na huwag kang matakot. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang matakot. Eh, hindi lang po dahil sa multo tayo natatakot minsan. Hindi lang sa mga nakikita or hindi lang sa mga hindi lang sa mga ganung bagay. Even in our financial life, we tend to fear. Amen? Natatakot tayo kasi baka saan ba tayo dadalhin ng bukas dito sa pera natin na to, di ba? Ano bang mangyari sa atin dahil sa sakit ko na to? Natatakot tayo minsan dahil sa mga na-experience natin sa buhay. But Isaiah 41:10 says, do not fear for I am with you. When you know that God is with you, hindi ka matatakot. Sabi dyan, do not be afraid for I am your God. Huwag kang matakot kung siya ang Diyos mo, and I will give you strength. Kung nangihina ka, ayan. So si Lord yun, and for sure, I will help you. Sabihin nyo nga, sigurado. So dapat huwag kang magduda. Huwag kang matakot, kasi sigurado, sure na sure. Alright? Na tayo po ay tutulungan ng Diyos. I will hold you up with my right hand. That is right and good. Amen? So that is the reason why we don't go. We tend to be afraid. And alam nyo ba, ito pa isa, sabi nung isa sa mga narinig ko, no, or na mga sayings, bakit ka matatakot sa bagay na hindi mo naman ikakamatay? Amen? Hanggang hindi mo ikakamatay yan, huwag kang matakot. Ang nakakatuwa, pag Kristiyano ka, pati kamatayan, hindi ka na natatakot. Amen? Amen! Hindi ka na natatakot. Bakit? Yung iba nga, ako nga, sa totoo lang minsan kapag may problema, minsan lang to. Sabi ko, Lord, parang ang sarap sa langit. Kasi if you don't accept death, then you will not accept life. Hindi nyo ma-enjoy ang buhay kung hindi nyo may enjoy isipin yung kamatayan. Kaya nga, kapag inisip mo yung kamatayan, think to it as positive. Na kumbaga yung kamatayan, darating at darating yan, kahit anong takbo gawin mo. Kahit ganong karaming perang meron ka, mamamatay at mamamatay po tayong lahat. Amen? Amen. Pumilima, no? So, amen. So, we need to go, hindi go and die, ha? We need to go. Ano yung go natin? Ano yung kailangan natin gawin? Ano yung kailangan nating i-move in our lives? So we go and what? Make. Make lang. Make lang yung nakabilog. We go and make. Make what? Anong gagawin namin, Lord? Kailangan ba namin gawin yung ginawa ng mga apostles na kailangan naming sumuong sa persecution na papatayin kami, lalagariin kami, papako kami ng pabaligtad. The good news is, wala na tayo sa ganung panahon. Amen? Nasa panahon na tayo na very high-tech. Ha? High-tech na, high-touch pa. Diba? Very high-tech. Naalala ko nung kahapon nga tayo, no? Iisip ako ng aayusin namin yung music team for the anniversary. Nag-iisip ako ng parang mga
mga areglo ang tawag namin doon eh. Areglo for the music team. Dati, nung hindi naman ako ganun katanda, pero parang 10 years ago, pag nag-iisip kami ng music, kailangan namin makinig ng yung DVD. May album kaming bibili ng Hillsong, ng Don Moen, tapos yung DVD na yon, papakinggan namin yun ng yung may fast forward pa times 2, times 5, times ganyan. Hintayin mong matapos yun bago mo ma-play yung ngayon, iba na eh. Anong gusto nyong matutunan? Gusto nyong matutunan mag-instrument? Kahit to, may edad na kayo, kaya nyong matuto. Bakit? Search nyo lang, how to play instrument with old arms. With matandang kamay, ibig sabihin nun. Diba, hindi matiklop? Tuturuan kayo, no? Hindi nyo ba belt niya ganyan? O, tuturuan kayo ng internet. Grabe! Ngayon, very high-tech talaga. Pinakita ko kay Jasmine, sabi ko, magpapa-areglo kay ChatGPT. So, pre-note ko siya. Alam niyo ba may bagong engineering ngayon? Ang tawag is prompt engineering. Uutusan mo yung AI. Then, trinatry ko siya. Pinag-aaralan ko siya. Nandun na tayo sa era ngayon ng prompting. Dapat magaling ka mag-prompt. And then, sabi ko, we are creating a program, blah, blah, blah. In-instruct ko yung ChatGPT. Alam niyo, binigyan ako, lahat ng chords, even yung paano papasok yung gitara, yung piano, yung ganyan. Sabi mo, grabe ko Dati, walang ganun. So, ibang klase na. At kung ano-ano na nagagawa po ng tao. Pero ang point ko is that hindi na natin kailangan makipagharangan ng sipat sa mga Roman soldier para lang i-share ang gospel. Para lang may gawin tayo bilang isang Kristiyano. Kasi dati pag Kristiyano ka, naka-isolated ka. Hindi ka pwedeng lumabas at sabihin mo, Kristiyano ako kasi it's either pigtingin ka, patayin ka, lagarin ka, patiwarig, etc. So, make disciple is made, not found. Ngayon, based sa scripture na to na binabasa natin, we make disciples. Amen? We must make disciples. Yun ang sabi, go and make what? Disciples. So if we are commanded to make disciples, kailangan nating maintindihan that disciples are not found. Hindi pala siya hinahanap. Amen? Hindi pala hinahanap ang disciples. Kine-create pala siya. Amen? At dahil kine-create siya, kailangan natin siyang i-mold. It's a process. Proseso siya na kailangan nating maintindihan. Na hindi basta-basta nakakapag hanap ng disipulo. Okay? Si Jesus, no? Nung ginawa or nung hinanap niya sila Peter, sila Simon, sila Matthew, no? Nung kinuha niya, hindi naman disciple agad yung mga yun eh. Fishermen nga sila eh. Hindi naman sila disipulo agad ni Kristo. Nagdududa nga sila eh. Nung sinabi nga ni Jesus na, sige, cast mo yung net mo dyan. Kinwestiyon pa nga ni Peter eh. Disciple ba siya agad? When we say disciple po kasi, okay, sabi dito, when we say disciple, the root word in Hebrew is lamad. Lamad means to learn. Study. Kaya nga may Bible study na tinatawag. Because the disciple need to study. The disciple need to learn. And alam niyo po ba na ang learning is contagious. Continuous ang learning, walang katapusan. Hanggat buhay tayo, natututo tayo. Hindi totoo yung matanda na ako para dyan. Hindi po totoo yun. Tandaan niyo po ang kwento ni Abraham. Ilang taon siya nung pinangakuan ng Diyos na magiging sindabi ng between yung mga anak niya. 75 years old na po siya noon. Ilang taon siya nung nagkaanak siya? 95. Did you imagine that? And alam niyo ba ang word na Abraham? Trivia lang to ha. The word Abraham means the father of all.
And how shame it is na tinatawag kang father of all pero wala kang anak. For the past years, bago ibigay si Isaac, ang nangyari pa, bago dumating si Isaac, ang sabi ng asawa niya si Sarai, na naging Sarah, sabi niya, wala tayong anak. Ayun, andun si Agar. Anakan mo na muna yun. Sabi na Abraham, sure ka ba? Sure ka? Hindi ka magagalit. O ang nagalit, sino? Si Lord. Hindi napaghintay eh. But anyway, anyhow, no? Tayo, we need to learn. We need to study if we want to make disciple or if we want to obey the mandate of God. To be taught, to study, to learn, that's the meaning of laman, which is disciple. And another term is, dalawa kasi yung word na yun, no? Another root word is talmid. Hindi po talmig, ha? Talmid means one who learns or student. Okay? Malinaw po. So when we say disciple, it's a student. Ngayon, ang question is, paano yun? Brother Christian, magke-create ako ng disciple ko. So ibig sabihin ba nun, student ko siya? Dito nagkakaroon ng context minsan ng tao na mali or ang Kristiyano. When you say go and make disciple, hindi mo disciple yun. Ang may disciple nun, si Christ. Ikaw, you're only the disciple. Oh, ikaw naman ang disciple. Amen? Amen? Amen. Ngayon, yung ituturo mo, hindi naman sa'yo galing yun eh. Galing naman kay Christ yun eh. Ang problema minsan, laging, ang nangyayari is that kinukuha natin yung word na disciple na tayo mismo, yung nagdidisipulo. Hindi, we are only guiding them to be the disciple of Christ. Amen? Amen. Maging kasama tayo nila Paul, nila Matthew, pero sa panahon natin ngayon na modern. Amen? Amen. Pero, syempre, may tinatawag na mentor, mentee. Yun. So, syempre, dahil nauna ka, meron kang tinuruan, mentee mo siya. Right? To be the disciple of Christ. Amen? Disciple is someone that willing to learn and willing to teach. Now, the question is, are we disciples? Are we one of the disciples of Christ? Disciple po ba tayo ni Kristo? Amen. Because sabi dito, kung tayo daw po ay disipulo ng Diyos, number one, we are willing to learn. Amen? Nakupo kayo dyan ngayon, nakikinig kayo, and you are willing to learn. And aside from willing to learn, you are all willing to learn how to teach. So that's the discipleship. Next, disciple is made, not found. Next ulit. We are not true follower if we are not, may not yan, hindi ko nalagay. If we are not willing to learn and willing to teach. Yun yung sinabi ko kanina. Next. Ayun, nawala po tayo mga kaibigan. Ayan, next. And, hindi tayo nagiging disciple minsan dahil ayaw natin magpaturo. Pero bang ganon? Madami, no? Ayaw magpaturo. Hindi marunong magpaturo. Hindi marunong magpaturo. So, walang humility sa puso. Ayaw tanggapin na kailangan nilang turuan. Bakit maraming tao hindi pa rin kilala si Kristo? Kasi feeling nila, tama sila eh. Ganun lang naman kasimple yun eh. Bakit hindi nila totoo kilala si Jesus? Or ayaw nilang kilalanin si Jesus? Kasi feeling nila, kilala na nila. Nag-gets nyo? Pag tinanong mo, saan ka nagsisimba? Tara, attend tayo dun sa church namin. Minsan, ang sagot, doon ako ma-attend eh. Okay lang naman yun. Wala namang problema doon. But the question is, are you truly know Jesus Christ? Kilala mo ba talaga si Christ? Kasi kung hindi, then, baka ang alam mo lang, Kristo, pero hindi ka totoong Kristiyano. Amen? Amen.
Amen. So, 1 John 4:19, we love Him because He loved us. First, may first yan. He loved us first. The word first, kaya mo nagagawa yung mga bagay kasi may una nang gumawa. Amen? Kaya ka, tinuturuan ka yung maghanap ng taong masisharean, pero kapag bago ka pa, hindi naman agad-agad yun. The message is that kailangan maging una kang disipulo. Amen? Maging una kang disciple ni Christ. Pero, kaya ka nagmamahal dahil una kang minahal. Amen? Amen. Kaya mo natutunang mahalin yung asawa mo kasi nakita mo yun sa nanay at tatay mo kung paano sila nagmamahalan. Kaya maraming nasisirang pamilya ngayon. Bakit? Kasi yung mga bata ngayon, na katulad namin, boto pa ako. So yung mga bata, no? Namumulat sa mga pamilya na wasak. Bakit? Kinasal. Nag-asawa. Ang nangyari, yung lalaki nangaliwa. Gumanto yung babae, nangaliwa rin. Parehas na silang kaliwete. Kaya hindi na sila right. Diba? Hindi na sila right for each and one of them. Diba? Because they left. Nangaliwa eh. Hindi man nila isa't isa. They left each other. So, kasi hindi naiintindihan ng tao eh. Kaya yung mga bata ngayon, ayaw nang seryosohin yung love. Hello? Ito, medyo masakit to. Pero, pati naman sa internet, naririnig na to eh. The word sex is misunderstood by many people. Even yung mga kabataan ngayon, akala nila okay lang. Akala nila okay lang gawin to. Alam niyo yung pinakita ko yun, akala ko yung mga red na yung ganyan, yung S-line, ganyan. Yung pala, it stands for the body count. Alam niyo po ba yun? Meron yung meme ngayon sa internet na may linya, may parang sinulit na nakadugtong dun sa tao, sa ganyan. Ibig sabihin, pag magkadugtong, nagkaroon sila ng intercourse, ganyan. Ngayon, mas madami, parang mas proud sila. Ganun po ibig sabihin nun sa social media yung kumakalat na ganyan. Para sa mga hindi mo nakakalam. And the reason why nangyayari yun is because hindi nila naiintindihan. Hindi nila naiintindihan si Kristo. At kailangan tayo yung munang magpaintindi sa kanila. Amen? Kasi tayo, kaya natin ipapaintindi sa kanila kasi may nagpaintindi sa atin na una. Amen? Amen. Ngayon, anong mangyayari pag hindi natin yun naipasa, yung pagkaintindi natin kay Kristo, hindi man lang natin na-share. E di hindi ka nag-go, hindi ka nag-make. Ang nangyari, nag-know ka lang, no, alam mo lang, pero hindi mo siya na-share. Amen? Amen. So, humility. Kailangan natin ng humility para tayo po ay magawa natin yung mga mandato ng Diyos. No? Aminin natin sa sarili natin na hindi natin kaya. Hindi tayo yung nauna. May nauna. At kailangan natin yung sundin. Amen? Next. Make disciples of all nation. Of all the nation. Baptizing them. The word baptize, syempre, ilubog, i-immerse. And yung baptizing po means pag nilubog yung tao, pag ahon nun, that's the new identity. Wala na yung bago, naanod na ng tubig, at bago ka nang nilalangit. Amen? Ngayon, another meaning of baptize when we are talking about the Bible the word manuscript ng Bible is that aside from you are having a new identity, magkakaroon ka ng bagong pamilya. Ang tawag doon is spiritual
family. Ngayon, ang question, ano ba talaga yung mandato, di ba? So, ang mandato is number 1, go. Pumayo. Gumalaw. Magkwento. Gamitin yung ginagawa natin or yung mga pagkakatawag sa atin ng Diyos, kung ano man, kung teacher ka man, may mga teacher tayo dito, kung estudyante ka man, gamitin mo yon. Go! And what? And make at gumawa ka ng mga disciple, na magiging disciple ng Diyos, na ganyan, di ba? So, go and make. And paano mangyayari yun, no? Pag sinabing make disciple, to learn, to study, so tuturuan mo sila. Nakukuha niyo po yung point? Are you learning? O nawawala na kayo? Okay, go and teach to the learners or yung willing matuto, no? And after nun, ang next is baptize them. Kailangan mabautismuhan. Kasama yun sa mandato. So, bakit? When we say baptize, hindi lang siya bagong nilalang. Next. Ang nangyari ng baptize is being part of something great. And being, ewan ko pero lahat pa kayo nandito is, are you feel na nandito kayo sa great place to worship God? Masarap po ba sa feeling? Masarap ba sa feeling na every Sunday o nakakatamad na? Linggo na naman. Pupunta na naman tayo taas-taas ng hagdan dun sa church. Hindi ko mahakbang yung tuhod ko, di ba? So, ganun ba yung feeling o it's something na nakaka-excite? Amen? Amen o amen? Amen, di ba nakaka-excite, di ba? Tingnan mo yung katabi mo, mukha pa bang excited yan? Kapag part ka ng something na bigger or great, nakaka-excite bumangon, nakaka-excite gumalaw, nakaka-excite. Pero kapag, alam mo yun, yung kumbaga wala ka ng excitement sa buhay, check mo yung sarili mo kung nasa tama ka pa bang lugar. Sabi nga nung isa sa mga narinig ko, pag daw hindi ka na masaya sa trabaho mo, mag-quit ka na. Totoo yun. Ang daming paraan dyan para kumita ka ng pera, tapos nagpapakamatay ka dyan, nagpapaka-stress ka. Hello? Diba, iwan yung mahal na mahal yung boss niya. So, being part of something great, that's the goal. Wala akong makitang picture si Mrs. na lang. Yan yung time na nagpunta kami sa Santa Ana, then nag-baptize po kami. No? And being in place, part of follower of Christ family. Yan. So, that is what being part of something great. No? Pag binaptize natin, naging parte natin ng family yun. No? And next po, so, after baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Ghost, or the Holy Spirit, the next is teach them. Ang hirap pong magturo, yung mga teacher nandito. Amen? Hello? Kung meron mang dapat tanungin kung paano magturo, or gaano ba kahirap magturo, mga teacher yun, tama? Kasi yun ang trabaho po nila eh. And teaching someone, na lalo na't hindi mo naman kadugo, hindi mo naman kaano-ano, is napakahirap. Amen? Napakahirap po. Ang hirap maki-connect, ang hirap ng... So, teach. Kaya nga sabi, doon sa isa sa mga Bible verse, diba? Huwag niyong atimin na maging guro ang lahat. Huwag niyong atimin na magturo kayong lahat. Kasi nga mahirap. Bakit? Hindi sinasabi, it's a sasabihin ng iba, contradict yun. Kasi sabi ng mandato, teach. Tapos sabi naman ni Paul, huwag atimin magturo lahat. So, contradict yun. Hindi po yun contradict. Ang gusto lang sabihin ni Paul, huwag mong ituro kung hindi mo alam. Amen? Huwag mong ituro kung hindi mo naiintindihan. Huwag kang maggaling-galingan. Huwag kang mag-alam-alaman na alam mo na lahat. Yun ang ibig sabihin ni Paul. Kaya huwag mong ituro yan. Alamin mo muna bago mo ituro kung tama ba yan. Amen? Yung iba kasi gusto, magturo lang lagi. Ako, guilty ako doon.
sa instrument minsan. Gusto ko, magtuturo ako. Eh dumating sa point, yung mga tinuturuan ko, mas magaling na sa akin. Paano mo ngayon tuturuan yun? Eh mas magaling na sa'yo. So kailangan mong gawin, mag-aaral ka ulit. Nakuha po yung point? So next slide. Sabi dyan, observe. Sabi kasi doon, sa verse 20, kung babalikan natin, teach them to observe. Ano daw yung ituturo? Observe. And observe yan ang dapat gawin ng tao. Di ba sa school, anong ginagawa ng teacher? Tinuturuan ng mga lesson. At kung sino yung pinakamagaling mag-observe, yun yung... Amen? Meron ba kayong nakita na valedictorian na nagtuturo yung teacher pero paliwawin? Paliwawin means, alam mo yun, magulo, makulit. Wala naman po, di ba? Yung mga teacher, meron ba? Meron bang gano'n? Wala. Wala po? Focus, di ba? Nakaganyan lang. Yung bata mo, grabe. High school pa lang, nakapal na ng salamin. Di ba? Kasi nga, seryoso eh. Di ba? Seryoso, nag-o-observe. So ngayon, bakit ganun na lang na sinabi dyan na teach them to observe? Sa Tagalog, ang sabi nun is turuan mo sila na gawin kung ano yung mga pinapagawa ko sa inyo. So sabi ni Jesus, turuan mo yung mga tao na gawin kung ano yung pinagawa ko sa'yo. Teach them how to observe the things na tinuro ko sa'yo. Ganun lang kasimple. Kasi mas natututo ang tao if they are observing. Ngayon, anong i-observe? I-observe, ano bang i-observe? I-observe ba yung libro? Kumara yung Bible, titigan mo, i-observe mo lang. Matututunan mo ba? Hello, dito po kayo tumingin. Kung yung Bible nandiyan dyan, at yung Bible, tinititigan mo lang, ino-observe mo lang yung ganda ng cover, mukhang bago. Maliligtas ka ba? Hello? Maliligtas ka ba? Hindi. So, kapag ang tao po is nag-o-observe, ang kailangan i-observe is kung ano yung ginagawa nung ino-observe. Amen? Amen. Teka lang. Medyo naguguluhan na rin ako eh. You teach them how to observe what you do. So kung ano yung ginagawa mo, yun ang ino-observe ng tao. That's the point. Hindi po nakatingin yung tao sa kung ano yung alam mo. Nakikita ba ng tao kung ano yung nasa isip mo? Kumari, alam mo lang si Kristo. Alam mo lang yung mga kailangan gawin. Alam mo lang na kailangan mong mag-make disciple. Pero hindi nakikita sa'yo, sa gawa mo. Mawiwin mo ba yung tao? Hindi! Makikita ba ng tao na totoo kang Kristiyano? Hindi! Kapag ikaw, nandun ka sa gilid, pagkatapos ng service, gagawin mo yung gusto mo. Bababa ka, mag-yoyosi ka, magbe-vape ka, mag-iinom ka ng alak, manggaganto ka, manggaganyan ka. Kung gagawin mo yon, nakikita ba si Lord sa buhay mo? Hindi. And sa paraan na yon, ang mangyayari, hindi mo mawiwin yung tao, hindi ka makakapag-make and disciple. So the point is observe. Teach what you observe. And teach them to observe. Kung ano yung na-observe mo or nakikita mo sa mga nauna sa atin sa pananampalataya, yun yung makikita sa'yo. Kasi yun yung ma-apply mo. Amen? Amen. Amen. Lalo ba? So malapit na po ako matapos, last slide na. We need to go and make disciple, to create something, to build something, and that's what we call disciple. Kailangan natin mag-create ng
Madami. Sabihin nyo nga po, madami. 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 Madami na ba tayo? Madami na. Dami na, sabi ni Sammy. So dahil madami na tayo, kailangan pa nating magpadami pa daw. Yes. Paano tayo nadami? We need to have our own disciples. I mean, to create disciples of Christ. Okay? Amen. We must be the one na kailangan maipasa natin yung baton. Yun yung word. Sa amin, sa business, ang tawag ko doon is leverage. Leverage. Kailangan may leverage ka. And as Christians, magle-leverage ka lang if you will duplicate yourself. Amen? Sabihin nyo nga, multiplication. Multiplication. So, yung multiplication natin is kakaiba. Kasi 1 times 1, ilan dapat? 1. Sa church, iba. 1 plus 1 pala yun. 1 plus 1 equals 2. So, ibig sabihin, kailangan natin. Pinapatawa ko lang kayo. Masyado nang inaantok yun pa, nag-hiccup na eh. So, kailangan nating mag-multiplicate. Bago yun Multiply and then duplicate. Ngayon, kung ano ka, yun yung maduduplicate mo. Nagigets? Kung ano ka, yun yung madidisciple mo. Kung ano ka, yun yung mahahanap mong mga kasama mo na mananampalataya sa Diyos. Naalala ko, nung bago ako mag-commit sa JLGL, ang dami naming kalokohan, no? Nasama ko mga bata, no? Yung mga kasama kong bata rin. Nangyari, kung anong trip ko, trip din nila. Kung anong ginagawa ko, ginagawa din nila. Kung ano yung nakikita nila sa akin, yun ang nangyayari sa kanila. Pero hindi lang po nila nakuha sa akin yung hindi nila nakuha sa akin yung maraming girlfriend tong mga to eh. Ako isa lang. Ex-girlfriend. So, ang point is that kung ano yung nakikita ng tao na ginaguide mo, yun yung maduduplicate nila. Kaya huwag kayong magtaka kung yung bata sa bahay nyo, ang tigas ng ulo, hindi mapakiusapan, alam mo yun, yung nagmumura. Pag ang bata nagmumura, number 1 yan, nagmumuraan sa bahay. Pag yung bata masungit, magagalitin, pag sa bahay yan, yung mga pamilya niyan, nagbabatuan ng plato. Ganun yan. Number 1 yan. Totoo po yan. Tama mga teacher? Yung mga may problema sa school, saan nag-start yung problem nila? Sa bahay. Totoo yun. Kasi yun yung nakikita nila. And look at it this way. Tingnan nyo to as ganito. Kristiyano ka, so lumalabas, kahit kaedad mo yung tao, o kahit mas matanda yung tao sa'yo, pagdating sa Christian, or pagiging Kristiyano, mas matanda ka dun sa tao na yun. Amen? Kasi nauna kang maging Kristiyano eh. At kahit mas may edad sa'yo yun, ikaw ang tinitingnan nun, or nakikita ka niya, na-observe ka niya. At pag na-observe ka niya, yun ang gagawin niya. Amen? So, the question is why you do, next, balik mo. You don't need to know all the how. Hindi nyo kailangan malaman, paano ba ako mag-share ng gospel, Brother Christian? Hindi naman ako pastor. Paano ba ako magdi-disciple? Hindi naman ako pastor. Huwag nyong punuin yung tanong nyo sa utak nyo ng paano. You only need to know the why. Bakit mo siya gagawin? Amen? Bakit mo kailangan pag-aralan ng Bible? Bakit kailangan makilala mo si Jesus? Ba't kailangan mong matutunan na i-share itong pinag-aaralan natin na to? Diba? So, next, why? Ano ba yung why? Why you will do? Why you will do what your teacher told you to do? Bakit puro teacher, Christian? Kasi nga, teacher kayo lahat halos eh. Hindi, aside from that, teach, di ba? Teach the word.
And why you will do what your teacher told you to do? Ba't mo ginagawa yung mga bagay na pinapagawa ng guro mo? Kung nag-aaral ka. Aside sa mapapalo ako nung bata ko, sa teacher ko, hindi ako matututo. Amen? Aside sa hindi ka matututo, babagsak ka. So, in our lives right now, kung hindi mo gagawin, next. Ay, bali mo pala. Kung hindi natin gagawin yung sinasabi ni Kristo sa buhay natin, why you will do what God told you to do. Kung hindi mo gagawin yun, babagsak ka bilang isang Kristiyano. Mapapahamak tayo. Kaya, kailangan natin maintindihan bakit mo siya gagawin. And bakit? Tanong niyo ako, bakit? Bakit? Number 1, it's because, isa-isa lang po. Balik po. Balik. Isa pa. Ayan. Matthew 28:18. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ano sabi ni Jesus? Ibinigay na sa akin ang lahat. Kung susunod ka sa isang tao, bakit mo siya susundin? Kasi meron siya nung wala ka. Amen? Hello? I've been in business. Nasa negosyo po ako. And in the business, it's very crucial yung mga taong pinapakinggan mo. Ngayon, kapag ang pinakinggan mong tao, walang alam sa negosyo, malulugi ka. Amen? Kumare, teacher ka. Gusto mo maging principal, ang nagtuturo sa'yo, out of school yun. Pakikinggan mo? Hello? Yung estudyante, nag-a-advise sa'yo, makikinig ka sa estudyante mo? Pwede, pero hindi lahat. Hindi 100%. Amen? Eh, sino yung nag-uutos ng mandato? Si Jesus. Eh, ano ba si Jesus? Bakit mo siya susundin? Bakit ka susunod? Kasi nasa kanya lang naman lahat. Ngayon, kung may problema ka, at namumroblema ka sa buhay mo, tandaan mo na yung nag-uutos sa'yo, walang iba kung hindi si Kristo. At si Kristo, sa kanya lahat. Amen? Amen. Hindi lang lahat. Lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. So, ba't mo pa kailangan magduda? Ba't pa tayo kailangan magduda na kailangan mong kilalanin si Kristo? Eh, siya pala lahat eh. So, all you need to do is to follow Christ. Be His first disciple. Next. And next, last two na to. Bakit natin kailangan gawin yung kung anong dapat natin gawin? Aside sa yung nag-utos sa atin is Diyos na walang hanggang Diyos. The second is that kasama natin siya palagi. Kaya yung knowing how, paano ko ito gagawin? Hindi ko ito alam sabihin, hindi ko ito alam i-share, hindi ko ito alam alam mo na, hindi ko alam gawin step by step to process. Ang kailangan mo lang malaman is that God is with us always. Sabi niya, and lo means no. I am with you always, even to the end of the age. Ang sarap pakinggan. Hanggang matapos ang panahon, ang mundo, ang buhay natin. Si Jesus nandyan lagi sa atin. And ang last word na nilagay ni Papa ni Matthew dyan sa verse na yan, which is that's the last part ng verse, is Amen. Ang Amen na word means that's all. Or yeah. The end. Parang ganon. So, ibig sabihin, tinapos niya na lahat. Yung paghirap natin, tapos na. Yung kahinaan natin, tapos na. Yung sakit natin, karamdaman, tapos na. Ang kailangan lang natin gawin, know that He is with us always in our life. Amen? So, tandaan nun natin, we go because He go first. Nauna na siya na ginawa ito para sa atin. We make because He made us. Ginawa niya tayo. Kaya, nagagawa natin gumawa ng mga bagay na kung anong dapat natin gawin, no? And
Hindi natin kaya, we can't. But He can. Jesus is all we need. And Jesus is the reason why the world need to know about Him and why people must be His disciple. That's why ngayong gabi, or ngayong umaga, tayo po ay maging ready na maging disciple ng Lord. Tayo ang maging una so that we can make disciples of all nations. And ngayong umaga, yun ang maging prayer natin na Lord, teach us, no? Naturuan tayo ng Diyos na magpakumbaba sa harap niya at aralin kung paano ba maging disipulo niya sa buhay na to.